Naniniwala naman ang ilang doktor sa paglunok ng perang papel. Delikado raw yan at pwedeng hindi ka na makakain pa. Nagbabalik si Shaila Francisco. Ang paglunok ng umano'y pera ng tauhan ng Office for Transportation Security. Unang beses raw na naitala ng ahensya. Kaya pala isipan din sa mga investigador ang modus na ito. Nag-level up sila, so bago ito ngayon. Pero our investigators are suspecting na bakit na nilunok. So siguro, alam na niya na masusukol na siya. So yun yung isang desperate niya na lunokin. Pero kumbinsido ang ilang doktor, pinaghandaan talaga ito. May tinatawag tayong body stuffing or body packing. Usually sa mga illicit drugs yun. So, mukhang kasi nakahanda na yung tubig eh. So, alam na niya na lulunukin niya. So, yung tubig, makakatulong sa paglunok, no? Mapupush niya yung object or food, panulak mong baga. Pero posible nga ba ito? Ayon sa mga doktor, pagkalunok kasi, unang dadaan yan sa tinatawag na esophagus, isang makipot na daanan na maghahatid sa mga ipinasok sa bibig papunta sa sikmura. Yung lapad ng ating esophagus, yung dinaraanan pagkatapos lumunok, may kukumpara sa lapad ng 20 peso coin. Ngayon, wala namang problema kung pagkain ng mga inumin yung pumapasok dito dahil natutunaw naman or lumiliit pagkatapos natin nguyain. Ang problema, pag nagpasok ka ng mga foreign objects, lalo na yung malalaki at matitigas na mga bagay. Sa kaso ng pera, kaya kasi siyang matupi para magkasya sa esophagus. Ang problema, hindi yan madadigest o matutunaw. So yung pera gawa sa fiber. Yung US dollar bill, if I'm not mistaken, gawa sa cotton and linen. So gaya ng papel, no, pag nabasa natin, di ba? Ang lambot sobra. Pareho lang yan sa pera. Pag sinundan natin ng tubig or nabasa ng ating digestive secretions, lalambot din siya. So mas mabilis siya makakadaan sa ating lupa. Dahil hindi natin na-digest ang pera, gawa kasi siya sa fiber, so malalabas natin siya ng buo. Usually, 10 to 72 hours ang gastrointestinal transit time, pero sabihin na natin 1 to 2 days.